The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon at pumupuri sa Kanya sa Kanyang kabutihan, katapatan, sa Kanyang awa at biyaya sa ating lahat. Sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga trabaho, maging sa ating mga responsibilidad, kaagapay, at nandyan ang ating Panginoon na sa kabila ng mga suliranin at pagsubok at mga kinakaharap po natin, patuloy po tayo na mayroong pag-asa, mayroong positibong pananaw sa buhay. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gideon Nanet ng Boracay Grace Christian Fellowship, na sa hapong ito nagpapatuloy sa ating programa The Life Way. Ang ating panalangin na sa mensahe ng Diyos na ating pag-uusapan, ito po ay magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng kagaanan ng loob, at higit sa lahat, ating masilayan ang pinakamisyon ng Diyos sa atin, ang kaligtasan ng ating buhay na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. At ang ating panalangin naway maramdaman po natin ang patuloy na presensya ng Diyos, especially sa panahon natin ngayon. And also sa ating mga desire, sa ating mga goals, sa ating mga project, maybe mga dreams and prayers nawa, patuloy ang Diyos na pagpapalain po tayo, na makamtan po natin ang mga bagay na hinihingi po natin galing sa Kanya. Sa hapong ito, gusto po nating batiin ng magandang hapon ang ating mga kaisla dito sa isla ng Boracay, especially dyan sa Barangay Yapak. Magandang hapon po sa ating mga kabarangay dyan, especially sa Boracay Grace Christian Fellowship family. Magandang hapon po sa inyo. Maging sa ating mga kaibigan dyan sa mainland, magandang hapon po sa inyo, sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig sa ating radio station at maging sa ating radio program sa hapong ito. Maging sa ating mga kababayan sa Karatig Bayan ng Malay at sa mga lugar na kung saan maabot po ng ating signal na nakakaabot po tayo sa part ng Antique, part ng Romblon, maging sa buong mundo dahil we are live online sa ating Facebook, Boracay Malay Streaming at Radyo Boracay, at napapanood po tayo sa YouTube. Magandang araw po sa ating mga kababayan and also sa ating mga internet radio apps na kung saan kahit limitado ang video, mayroon tayong audio at napapakinggan po tayo sa instant radio, may radio tuner, What's Your Radio, maging sa live online radio, at maging sa Radio Philippines. At nada-download po siya sa ating App Store or sa ating Play Store, at dala-dala po natin ang connection na nabibigay po ng technology ngayon. And yes, kung hindi nyo pa na-like ang ating mga Facebook pages, Boracay Malay Streaming at Radyo Boracay. And also, we would like to praise and thank the Lord sa patuloy niyang paggabay sa atin na sa kabila ng sitwasyon, mayroong
bagyo sa ibang lugar at hindi maganda ang panahon natin. And also may mga circumstances na dumadaan, no, sa bawat pamilya, sa bawat nagtatrabaho, bawat nagninegosyo. And yet, nagpapatuloy po tayo. And dahil po yon sa ating Panginoon. At higit sa lahat, ang Panginoon po natin, no, sa kanyang mga salita, ay patuloy na nangungusap, patuloy na gumagabay dahil ang kanyang mga salita ay puno ng mga pangako na pwede nating mapanghahawakan. Sa kabila ng laban ng buhay, ang salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay mensahe, nagbibigay ng katotohanan na kung saan naglilid po sa atin na maranasan po natin ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. And also sa hapong ito, gusto lang po nating batiin, no, ng magandang hapon at ang mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan dyan, maging sa mga victories and celebrations, maging sa mga kaibigan po natin or kakilala po natin, no, na kung saan nagpapatuloy na kahit minsan, no, nabibigatan. Yes, ang reason at ang kumbaga motivation po natin is yung katotohanan na hindi po tayo nag-iisa. And today, no, today is July 10, 2026. At nagpapasalamat din tayo, no, sa mga kapatiran na patuloy na nananalangin at sumusuporta at nagbibigay ng encouragement na tayo po ay makapagpatuloy, makapagpanalangin sa isa't isa, tulungan, no, na sa anumang bagay, anumang mga kahirapan at kabigatan, mayroong solusyon. And yes, there's a lot of reason, no, na mapasalamatan po natin ang Panginoon at mapuri siya sa ating mga buhay. May isang nag-aaral at nagsabi siya at inaral niya yung Biblia. At totoo naman na ang pangako ng Diyos sa kanyang mga sila ay nagpapatuloy araw-araw. And ang ating desire, no, ang ating prayer na masilayan po natin, no, ma-meditate po natin at bulay-bulayan ang mga bagay na yan para sa ating ikalalakas, ikalalago at maging sa ating buhay, no, na maging kasayahan po natin. You know, sa ating buhay may binibigay ang Lord na nakakatulong na makapagpasaya po sa atin. Meron tayong pamilya, nagmamahal po sa atin. Meron po tayong trabaho, meron po tayong negosyo, mga magandang karanasan. Pero ito po ay panandalian lamang, nauubos, limitado. But ang pangako ng Diyos na ang kasayahan ay mismo siya sa ating buhay. Kung ating matutuklasan at mararanasan ang kanyang presensya. At kung magkaroon tayo ng tamang relasyon sa kanya. So this afternoon, purihin ang Panginoon dahil may pagkakataon po tayo na papag-usapan ang kanyang mga salita. Ng kanyang mga salita ang nagtuturo po sa atin kung paano tayo maging malapit sa Panginoon. Paano natin makikilala siya. Paano natin
maunawaan ang kanyang mga saloobin at paano natin matanggap ang kanyang pagpapala. At dito, kukunin po natin ang ating teksto sa sulat ni Apostol Pablo sa Book of Romans. Ito po ay patungkol sa pananampalataya sa Diyos. Na dapat mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. Nakakalungkot na may mga taong nawala na ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Or hindi sila sumasampalataya sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos po ang nagbigay ng katotohanan galing sa Kanya, ang magbibigay ng pananampalataya sa atin. His revelation would cause us na tayo po ay maniwala, magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. And at the same time, kung mayroon na tayong pananampalataya, paano po ito lumago? Paano po ito magpatuloy? Kasi ito po ang buhay natin. Buhay na mayroong pananampalataya sa Diyos. Hindi pwedeng nawawala ang pananampalataya. Kasi ang Panginoon ay kumukonekta at nakokonekta po natin ang ating buhay kung mayroon po tayong pananampalataya. So yung katotohanan, yung ni-reveal ng Diyos, sinasamahan niya ng pananampalataya. So ang pananampalataya po natin sa Diyos ay napakahalaga po na matingnan, mapag-usapan. Dahil critical po ito sa ating buhay. Una sa ating kaligtasan. And then sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw. Dahil hindi po natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. At magkaroon lang ng kalugudan, kasayahan kung mayroong pananampalataya sa atin. At dito ginamit ni Pablo ang buhay ni Abraham. Buhay ng pananampalataya sa salita ng Diyos, sa pinahayag ng Panginoon, at naranasan niya kung ano ang inihanda ng Panginoon sa kanya kasama ng kanyang pamilya. Yes, sa buhay na ito, sinusubok ang ating sinusubok ang ating pananampalataya. At nakita po natin na ang pananampalataya lang ang makapagbigay po sa atin ng katagumpayan. So, si Pablo, sa kanyang sulat, in-emphasize niya na ang Panginoon, hindi lang siya ang tagapaglikha, kundi siya po ang nagbibigay ng mga pangailangan po natin. Hindi lang siya ang pinanggalingan ng buhay, ang nagmamay-ari ng lahat, kundi siya po ang source ng ating mga pangailangan. At ang napakahalagang pangailangan ng tao sa hapong ito, based sa salita ng Diyos, ay ang kaligtasan. Nangangailangan po tayo ng kaligtasan dahil tayo po ay makasalanan. At maliligtas lang po tayo kung tayo po ay mapawalang sala. At ginawa ni Jesus ang hindi po nating kayang gawin, na maging sakripisyo sa cross na mabayaran po ang ating kasalanan para mapawalang sala. At dahil tapos na yon, ang ginawa ni Jesus ay makakamtan po natin sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Faith in Jesus Christ is the only way of our salvation. The only way. In-emphasize talaga yun ng Biblia. So ito yung plano ng Diyos. Ito yung tinalaga niya na.
na ang kaligtasan po natin, yes, sa pananampalatayang nagpahayag ang Diyos, isinulat niya ang lahat sa Biblia. At itinuro, ibinigay sa atin. So dito kay Pablo, mula noon hanggang ngayon, sabi niya, si Abraham, bago binigyan ng kautusan ang nasyon ng Israel, and at the same time si David, after na nabigyan ng kautusan, ang pinakapunto ng Panginoon na ang tao po, tayo, ay mapawalang sala. Tayo po ay maligtas. Hindi sa atin sarili. Hindi sa ating mga gawa, kundi sa ating pananampalataya sa Diyos. Sabi po dito, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. So, even after the law was given to Israel, nakita po natin na sa pananampalataya napatawad si Haring David. Sa pananampalataya ni Haring David, napawalang sala siya. Sabi niya sa Psalms 4, verse 6, and at the same time sa Psalms 32, verses 1 to 2, sabi niya, blessed are those whose lawless deeds are forgiven, sins are covered, against whom the Lord will not count his sin. So, it is God, ang magdi-declare sa atin na tayo po ay mapapawalang sala. It is God na nagtatanggap sa atin bilang niligtas niya. That's why napakahalaga po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. God's way of salvation for man doesn't change. And still we are saved by faith in the provision ng Panginoon through His Son, the Lord Jesus Christ, who died on the cross. Biyaya ng Diyos na maligtas tayong lahat kung tayo po ay sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So ang pakay ng Panginoon sa ating lahat na maligtas, na kung hindi ka pa sumasampalataya sa Kanya, hindi mo pa kinikilala ang Panginoong Hesus bilang Diyos, bilang tagapagligtas, na sa pamagitan ng salita niya, patuloy po itong magtuturo sa atin na we need to believe on the Lord Jesus Christ and be saved. And kung ikaw naman ay naligtas na, nakapag-decide, we need to continually live by faith. At magre-resulta yan ng buhay na sumusunod, buhay na sumasamba, buhay na nagbibigay ng kalugod-lugod sa Diyos. That is a life of faith. Buhay na nag-share ng message ng Panginoon. That is the life of faith. So, dito, makikita po natin that faith, our faith in God, is so critical for our salvation and for our day-to-day life. Kasi hindi po natin kaya na isabuhay ang ating buhay every day. May ups and downs, may spiritual battle, may emotional battle, may physical battle, that only God could help us to overcome these battles every day. That's why when we put our faith on the Lord Jesus Christ, He said, I will never leave you nor forsake you. So we need to live daily by faith. Hindi natin kayang isabuhay. Feeling lang natin kaya po natin. But at the end of the day,
if we live our life without putting our faith in God, magsistruggle po tayo. Even sa pinaka-umpisa, no? Na kung isipin po natin na I don't need God, I don't need Christ for my salvation. So dyan pa lang, yes, maybe yun yung paniniwala natin or most of the people. Pero at the end of the day, kung dumating ang kamatayan, kung dumating si Jesucristo, kung dumating yung taghukom, malalagay po tayo sa alanganin sa pinakamalalang senaryo ng ating buhay. That's why ginawa ng Panginoon ang lahat para may rason tayong sasampalataya sa Kanya. Hindi po ito blind faith, nilahad na lang Diyos ang ebidensya. Binigay niya na ang ating pangailangan na tayo po ay sasampalataya sa Kanya. So dito, sabi niya sa verse 16 to 25, sinabi dito ni Pablo. Sabi niya sa verse 16, kaya ngat sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Sapagkat siya ang ama nating lahat, gaya ng nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos, na sa kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi panilikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig si Abraham na siya'y maging ama ng maraming bansa ayon sa sinasabi sa kanya. Sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa ay 100 taon na siya nung at ang kanyang namang asawa si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Lubos niyang naniwala sa natutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuring na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Ituturin din tayong matuwid dahil sa sumasampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay ipinatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. So ito yung journey of faith ng isang tinawag ng Panginoon na naging halimbawa, naging ehemplo sa atin. Nagsimula yan nung tinawag siya mula sa land of Ur papuntang Promised Land. Iniwanan niya dahil pinakinggan, sinabihan siya ng Panginoon, at pinanghahawakan niya ang pangako ng Diyos. God promised to bless him and make a great nation, and all the families of the earth shall be blessed. So nagbiyahe si Abraham. And at the same time, nung nasa Promised Land na siya, mayroong trials and testings. Pumunta siya ng Egypt. Pero still, tinitingnan niya at pinanghahawakan niya ang pangako ng Diyos. And the Lord visited him in a vision and repeated His covenant to Abraham.
So, yon ang mensahe niya. Ang sabi ng Panginoon, look toward heaven and numbers the stars if you are able to number them. Then he said to him, so shall your offspring be. And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. So nung nagpapatuloy siya sa kanyang pamumuhay, dumating ang pagsubok na inunahan nila ang plano ng Diyos sa panganganak. Ibinigay ni Sarah ang kanyang alipin na si Hagar, ang kanyang maidservant, at nabuo at ipinanganak si Ishmael. Pero hindi po ito ang kalooban ng Diyos. At dumating naman ang pangako ng Diyos sa Genesis 17. And God visited Abraham again and repeated the same promise. He was 99 years old. And at the same time, sinabi ng Diyos on verse 19, your wife Sarah shall bear a son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant of his offspring after him. And sa milagro ng Panginoon, naranasan po nila Abraham and Sarah. Ipinanganak, nabuntis, ipinanganak, at dito makita po natin ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos. And on Genesis 21, the Lord visited Sarah, no? At nakita po nila ang fulfillment according sa sinabi ng Panginoon. Nakita po natin why we need to believe in God. Why we need to put our trust in God. Especially sa atin na inilahad na yung Old Testament stories of God sa mga taong pinili niya, sa nasyon na pinili niya. And at the same time, na ang direction ng Old Testament going to the New Testament, the ultimate salvation of human race in the person of Jesus Christ, na tinalaga ng Diyos mula nung nagkasala si Adan at saka si Eva. Nakita po natin na napakahalaga ang pananampalataya. Kung ito po ay nakabase, nakakonekta sa direct na salita ng Diyos. Like Abraham. Abraham believed God. From small faith, hindi siya naging big faith, no? Hindi siya automatic lumaki yung kanyang pananampalataya. Hindi rin naging madali sa kanya na maniwala sa Diyos, na umalis sa kanyang lugar, na iwanan ang kanyang lahi, na mamuhay ayon lang sa pangako ng Diyos. But take note, for how many years tinupad ng Diyos ang kanyang mga salita sa taong ito na mayroong pananampalataya sa kanya. Imposible sa tao. Sa mata ng tao, kalokohan. Sa mata ng tao, hindi mangyayari. That's why napakahalaga po ng salita ng Diyos sa bawat buhay po natin. Sa bawat pamilya po natin. Maging sa ating lugar, maging sa ating bansa, maging sa history ng tao. Na kung tutuusin po natin, ang lahat ng mga bagay na mayroon tayo at ang mga bagay na nangyayari, hindi man maganda or maganda, nakasulat na po ito sa salita ng Diyos. It's a matter of God's timing. It's a matter na kung saan i-reveal ng Diyos ang kanyang saloobin, ang kanyang kalooban, ang kanyang purpose, ang kanyang plano
And take note, His unchanging word in a changing time. Bless Abraham and his family. Yes, imposible, tumawa pa nga si Sarah. But God has His plan. But God has His own timing. And God has His own purpose. Ang sa atin lang is we need to put our faith on the Word of God, the Bible. No matter what happened, no matter what the circumstances that we are in right now, gaano man siya katagal, maybe nawala na yung iba na nanatili. Kumbaga, sabi nga ng mga taong in example ni Peter, sabi niya in the last days marami daw mangkukot siya sa salita ng Diyos. Sabi niya kung totoo na babalik si Jesus, bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Yung mga naunang sumampalataya namatay na. Tagal na, pero bakit hindi pa siya bumabalik? The challenge and the encouragement is we need to stay faithful in the Word of God. We need to anchor our faith on the promises of God. Sabi nga ng isang kanta, standing on the promises of God. Yun ang salita ng Diyos. Eternal. Jesus said, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Abraham learned to rest, learn to wait in the promises of God. On Hebrews chapter 11, mayroong testing na kinaharap si Abraham. Sabi ng Panginoon, ibigay mo yung pinakamahal mong anak, si Isaac. I-offer mo sa akin. And then, ibinigay ni Abraham ang kanyang anak sa Panginoon as an offering. Because he believed on God. On the first place, from the very beginning, ang Diyos ang nagtawag sa kanya, ang Diyos ang nangako sa kanya, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng anak. At ang Diyos din ang magbibigay ng buhay kung sakaling dumating ang kamatayan. Faith in God. In the midst of trials and testing. That with God, nothing is impossible. He faced the fact that his body was as good as dead and Sarah's womb was also dead. And God made it alive. Yes, sa human side, mayroong inability, mayroong barrenness, mayroong limitations. But on the side of God, there is life, there is miracle, there is power, there is limitless. So we need to trust on the working of God. Our faith must depend, must dwell on the working. Kung paano ang Panginoon gumalaw. Minsan natatakot tayo because we are limited. Hindi natin nakikita ang mga pangyayari behind the scene. May mga injustices.
sa buhay na ito. Na minsan, ang comfort lang po natin, no? Na bahala ng Panginoon. Bahala ng Diyos sa Kanya. Pero, behind the scene, no? Merong doubt pa rin. Pero dito makita po natin ang faith natin that all things work together for good. Na yes, sabi nga ng sabi nga ng apo niya, no, na si Joseph, apo ni Abraham. Fast forward. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, you meant evil, but God meant it for good. We need to trust on God. We need to put our faith on God. His purpose, His plan, His will. And this is the life of Abraham, na nagbibigay po sa atin ng encouragement for us to stay on the Word of God, for us to trust in the purpose of God sa circumstances na meron tayo ngayon. Makita po natin dito that God wants us na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. And it takes faith to live in the will of God. And we need to go beyond physicality. But, nakita po natin dito, physically impossible, but God acted on the life of Abraham. God was able to do what He had promised. It was a divine intervention. So, kumbaga, Lord, Ikaw ang bahala, I need to follow you. Ikaw ang makakatulong nito, I need to obey you. Lord, Ikaw po ang makakasagot nito, I need to come to you. So, dito may mga limitations. May mga shortcomings, no? May mga waving din na dumating sa buhay ni Abraham. But God is faithful to His word. Faith is facing the fact and yet seeing the promises of God at the same time. Na yes, ang reality, even sa buhay natin, limited source, uncertain future, ito lang talaga yung kaya po natin. Ito yung reality sa buhay natin. Maraming problema, hindi natin kayang solusyonan ang lahat ng mga problema na pinagdadaanan po natin. But as we see God promising us through His Word, sabi po natin na yes, God will help me. God, in His own time, magkakaroon po ito ng solusyon. So faith is looking at the world in the light of His revealed Word, about His design, about His purpose, about His plan, about His promise. May sinabi ng Panginoon, may pangako ng Panginoon. With all the negativities, no? With all the calamities, with all the conflict, without the corruptions, sabi na po ito ng Panginoon. Especially ang kanyang promise of His second coming. Diba? Matthew 24, Matthew 25, Mark chapter 13,
mangyayari talaga to. But sabi ni Pablo, do not lose heart. Stay awake. Look on the brighter side of life. Ang sabi niya gani, for this light momentarily affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. So as we look not on the things that are not seen, but to the things that are unseen. For the things that are unseen are transient, but the things that are unseen are eternal. So, makita po natin dito that like Abraham, he has to learn to trust God alone. And on the side of God, our God is faithful to act according to what He says, what He promised. He will do it. He will fulfill. So every time na mayroong struggle, may mga anxious thoughts, may mga doubts, we need to claim, we need to turn back, we need to return to God. Because He will assure us that He will never leave us nor forsake us. He will assure us of His unchanging presence, unchanging promises, unchanging word. And this is the truth. Why, kumbaga, hindi useless ang ating pananampalataya sa Kanya. Kung ito po ay kumukonek nang gagaling sa salita niya. Because faith, we can please God. But without faith, it is impossible to please God. So, as we end, his life was blessed because he put his trust on the Lord. Abraham was justified by his faith. So sa buhay natin, if we want to experience God in His salvation, we need to put our faith on the Lord Jesus Christ. If we want to experience God day by day, we need to put our confidence on the Word of God, the prophecy, the promises, the teaching, the instruction. And we are privileged. We are blessed. Because nilahad at nilatag na ng Diyos. Nangyari na ang lahat ng kailangan po natin sa ngayon at sa kinakaharap. So, let us continue to build our faith. Let us continue to cultivate our faith on God. Especially in our relationship with Him. What He has done, what Christ has done for us. So, huwag po tayong magpadala sa mundo. Sa sistema ng mundo na dinidefy ang Panginoon at hindi na sila naniniwala sa salita ng Diyos. At ang nakakalungkot, kinokontra at minimisquote ang salita ng Diyos. Tinitwist ang salita ng Diyos. But for us, we need to believe on the gospel. We need to believe that there's only one way to heaven. One way to be saved, and that is our relationship with God through the Lord Jesus Christ. Mahalaga noon sa kanila. Mahalaga din ngayon sa atin. In our difficult moments, maybe we are surrounded with all the negativities sa buhay natin. Na mag-give up na lang tayo. Or bahala na. But sana i-meditate po natin ang salita ng Diyos. Na sa hamon ng buhay, sa laban ng buhay,
may kaagapay po tayo ang Panginoon. I-reveal niya ang kanyang sarili sa atin through His Son, the Lord Jesus Christ. And if you will believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. Anong ibig sabihin? Maging anak ka na ng Diyos. You have a Heavenly Father, a loving Heavenly Father. And we have His presence, the presence of the person of the Holy Spirit in you. That in times na parang wala-wala talaga tayo, tough times, may tatawagan, may kasama, may tutulong sa atin. And through His Word, nagpapalakas, nagpapasigurado, nagre-rebuke, nagtuturo siya. And we can live a life na hindi perfect. We can live a life na kahit may mga kahinaan, dumadapa pero bumabangon, nagpapatuloy, na kumikilala, naglilingkod, nagpapagamit sa Panginoon. Ang hinihintay lang ng Panginoon sa atin is your faith must center. Your faith must center on God through Christ by His Word in the power of the Holy Spirit. Because our hope is in the Lord. Our victory is in the Lord. Our salvation is in the Lord. Our future is in the Lord. The joy and the satisfaction is in the Lord. So, napakahalaga ng pananampalataya. Minsan, hindi natin na-appreciate. But makita lang po natin na mahalaga ang pananampalataya kung ito po ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos nagpapahayag na mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa atin. At may maganda siyang plan. At siya lang ang makakatulong sa atin that our lives will be pleasing, will be God glorifying, at mayroong sense of purpose. Na hindi lang makikita natin ngayon may purpose tayo, but for all eternity may purpose ang Panginoon. So have faith in God. Kung nawala ka, nawalang pananampalataya, bumalik ka sa salita ng Diyos. Tawagin mo ang author and the finisher of our faith. Sino yun? Jesus Christ. Lord, give me faith. Increase my faith. Help my faith grow. Huwag tayong magpadaya na kaya po natin na walang faith kay Jesus, walang faith sa Panginoon. Yes, for a moment. Pero it won't last. Because the promise of God is our faith on God through Jesus Christ could give us victory, could give us salvation, could give us satisfaction. Yes, imposible sa tao, pero walang imposible sa Diyos. So, this afternoon as we end, have faith in God. Have faith. As your Lord and personal Savior, in Jesus Christ. Sa day-to-day na laban ng buhay, put God first. Partner with God. That in spite of all the questions, struggles, reasons, faith lang po ang makapagbigay ng katagumpay. So, sa ating mga tagapakinig at tagapanood, magandang hapon po. Gusto lang po nating batiin ng magandang hapon ang ating mga kaibigan. Brother Darlie, good afternoon. And kay Ma'am Rachel, Kasidsid, good afternoon.
And yes, no? Every Friday, sumasama po tayo 3 to 4 p.m. at maging sa ating counseling, no? Time once a month. Sa ating kaibigan dyan, no? Ay Brother Joseph, niyaya ko po ito na mag-pickleball. Pero sabi niya, basketball muna. Kay Pastor Harry, no? Ito rin, mga kasamahan po natin sa pickleball. Pastor Harry Suri dyan sa Valladolid. Maging sa aking kapatid dyan, no? Sa Santo Niño, South Cotabato, kay Inday. Good afternoon po sa inyo dyan. So muli, purihin ang Panginoon. Ingat lang tayo, no? Dahil hindi magandang panahon. At sa anuman hamon ng buhay, huwag po natin kalimutan na mayroong makapangyarihan at mapagmahal po tayong Diyos. Na handang magtanggap, handang magpatawad, handang magligtas, handang magpala po sa atin, handang magpabago po sa atin. Kasi kung wala siya, hindi natin kakayanin talaga ang lahat ng ito. So this afternoon, we will pray. Lord, we thank you for this time na na-remind po kami kung paano mo po pinawalang sala si Abraham at si David at kung paano nyo rin po kami tinutulungan at tutulungan. Lord, pagpalain mo po na sa aming buhay, masilayan po namin ang inyong kabaitan, kagandahang loob. Kita po namin, Lord, ang aming sarili na we need you in our lives. We need you with our family. We need you, Lord, sa aming komunidad. Na ikaw lang, Panginoon, ang makapagbigay ng pagpapala, makapagbigay ng pagbabago. And Lord, I pray for your blessing sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Maging sa mga kaibigan at kababayan po namin, Panginoon, na nangailangan ng kagalingan physical. May sakit po sila. Lord, help them na tumawag po sila sa inyo. Help them na makilala kanina. Help them, Lord, na gumaling po sila. Maging sa mga pamamahay, Panginoon, na mayroong kaguluhan, mayroong mga bagay-bagay na hindi po nila kaya, Panginoon, na harapin. Lord, I pray that you will intervene. Help them to reveal yourself to them. Help them na mabigyan po sila ng salitan. And we pray for your blessing sa lahat ng mga pamilya po namin. Lord, sa aming komunidad, we pray for our youth, the children, dahil sila po ang sumusunod sa amin. Lord, proteksyonan mo at tulungan niyo po sila na ma-survive po nila ang gulo at ang tentasyon at ang mga negatibong binibigay ng kalaban po sa kanila. We pray for your blessing upon their life, the children, the youth. And also, Father, we pray for the parents. We pray for the salvation of our kababayan, Lord, mula sa maling katuruan, mula sa maling pamumuhay, and help them to see your good plan, Lord. I pray for our nation. We pray for our leaders here in Malay. Lord, tulungan niyo po sila sa kanilang pamamahala. Tulungan niyo po sila as they lead our community. And Lord, today, we bless your name at pagpalain mo po ang radio station na to, maging sa ownership, maging sa management, at maging sa mga kasama ko po dito na nagbibigay din ng mensahe. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa at ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen.